Hello everyone. So this is how we are going to do a product research para sa items na i-list natin sa Facebook Marketplace. So first thing is magta-type tayo sa website ng www.eb.com. And then same process sa pagpa-product na research natin na ginagawa AB sa AB stores ng mga client. So sa ab.com sa search bar you will type any item first, any item para makahanap tayo ng dropshipper or seller muna. So let's say this one, nagta-type ako ng TV stand. So after typing, click mo lang na ang search. So pag click mo ng search, ito na yung lumabas, itong mga ano na to, mga TV stand na to. So hanapin natin yung seller muna or dropshipper. So let's say open natin tong si White Rustic Oak Barn Door TV Stand. Itong title na to. So click mo lang, open sa new link. And then let's see. So ito na siya. So let's say gusto mo to siyang i-list talaga sa Facebook Marketplace. So gagawin natin is hanapin natin yung ang mapag-usapan ninyo ni client is depende sa supplier niya, but this one yung supplier ng client is Walmart pa rin. So click lang natin, pwede natin i-bring kay Walmart or i-highlight natin siya and then search Google. So, kay Walmart pa rin siya pupunta. At actually, nahanap ko na siya. So, ito siya. So, sa eBay, sold out siya ng $238 pero nabibili na siya ng $195. So, let's say 195 times 1.25. Supposed to be 243. Tapos, ang benta lang niya dito is 238. Possible na na-reduce lang niya yung profit margin niya. Maybe because ano siya, tax exempt naman siya. So, hindi kalakihan yung makaltas sa kanya. But then, pag hindi naman tax exempt, I don't think kailangan pang ibaba dun sa $243 na price na dapat ilagay or hindi pa na-reprice to. So, dapat 243 yung pricing natin. But it doesn't matter kung 238 sa eBay and then 243 sa Facebook. Wala siyang connection sa pricing. So, we can price our items sa Facebook Marketplace depende sa computation na napag-usapan natin. So, okay na to siya. Nakita natin siya sa nasa Walmart. So, gagawin natin, nakita na natin siya ito na yung supplier natin. Nakita natin siya. So, start na tayong mag-list sa Facebook. So, ganun lang, no? Start tayo sa eBay. Then, hanap tayo ng any item. Click tayo isang item na itatype natin sa search bar and then click search and then magpa-pop up ang mga sellers. Yung mga gaya nito, seller na to. So, mga items niya, pwede mo pa rin kopyahin kung anong bumibenta sa kanya and then ibenta mo sa Facebook Marketplace ng client. But then, pwede rin yung computation sa pricing, it doesn't matter na kung mababa si eBay or mas mataas ba yun doon sa Facebook Marketplace na napag-usapan yun ng client. So, hindi na siya magmamatter doon. Kasi wala naman tayong kukompetensya hindi natin siya kukompetensyaan sa eBay, kundi sa ibang platform naman. And then, yung title ng item natin sa eBay, pwede natin gamitin yung title, sa Facebook, pwede natin gamitin yung title natin sa eBay. So, nakita natin. Kasi, as you can see, optimized naman siya. But see to it talaga na yung item sa eBay, yung din nakita sa supplier kasi baka magkaiba-iba or yung mga like sa inches, mga ganyan. So, dapat ayusin din para hindi wrong item or mali yung description ng item.
So, let's start. Kita na natin yung supplier. Gagawin natin now is, we are using Z-Drop pala. So, Chrome extension na Z-Drop. Pag na-download mo na to, and then magsa-sign in ka lang sa ibibigay ni client na login details ng Z-Drop niya. So, sign up, login ka lang. So, ang daming uses ni, ni Z-Drop. Pwede siyang magamit for different suppliers. So, meron si Etsy dito. So, I'm using also Z-Drop sa Etsy na client. So, login ka lang and then i-login mo rin siya sa extension mismo. Pagdating sa extension, kailangan mo siyang iset muna yung lalo na sa pricing. So, hindi mo na discuss dito. Patuloy lang tayo na sa sa pag-list. So, ito na siya. Click mo lang yung copy to Facebook. And then, if ang client naman is, ayaw na lang naman niya what do you call this one, mag-edit ng photo. Let's say, hindi na tayo mag-edit ng photo. So, wala lang tayong gagawin. Pipili ka lang ng click mo yung paste data. As you can see, madali na lang ang pag-transfer nito. Ayan. May mga pictures na rin. Kailangan lang natin na So, let's say hindi ako mag-edit ng photos nito na gagawing main picture. Pwede mo siya, kung anong naka-main picture ito na una, yan lang siya ang magiging unang bungad, kumbaga. But then, if you're going to make an edit nito, so, balik lang tayo sa supplier. Save as lang natin to. Then, let's go to Canva. So, ang template, depende na sa napag-usapan niyo ni client kung meron siya ibibigay or gagawa ka ba. Then, i-editan natin ng konti. Para magiging, I created a video on this already. Nasa timeline ko, kaso lang cellphone kasi gamit ko nun, kaya hindi siya masyadong detailed na click lang natin. Then after dito, let's go back to Facebook. Ilagay lang natin yung basta 10 photos lang. Pag malagpas naman, delete nyo na lang yung iba para makapasok yung main photo na ginagawa ninyo. And then while downloading that, lagay na muna natin. So, yan. So, go back to eBay. Kung ano yung title niyan, kunin mo lang and then i-title. As you can see sa up to 65 inches, di ba? Pero sa eBay, 64. So, pwede mo siya i-change it to 65. Medyo kaya dapat si tweet talaga na Or kung hanggang at least 65 dito ang hanggang 65 siya sa Walmart sa supplier, 64 sa eBay. Okay lang siya kasi naman nalagay mo sa Facebook na 67 or 70 tapos 65 lang pala sa supplier, so hindi magma-match talaga ang listings mo sa item. So okay lang yung nasa title ng at least nalagpasan niya ng konti, 65. So, saan na tayo? So, lagay lang natin yung title na galing kay eBay. And then, i-write mo rin yan siya sa spreadsheet, yung title na yan, para next time na hanapin mo yung item na yan, by title lang yung paghanap mo. So, available natin. Lagay natin dalawa. 200. Yung computation natin is 243, di ba? Na-compute ni Z-Drop, 244 na.
Pero nakaset na kasi si C-drop. So, login tayo sa Chrome extension and then yung sa settings natin, so na may 25% profit margin na nakalagay, siniset ko na. Tapos, save mo lang siya. So, mako-compute na ni Z-drop yung pricing nito. Or kung mag-manual, mahirap kasi mag-manual. O, okay din naman mag-manual. 190 na. Let's go back to 195. 195 times 1.25 equals 243. Ganon din yung computation natin kanina. So, ni-round off lang naging 220, 244. Saan ko ba kinuha yung 1.25? Yung 25% ang break-even ng client. Kumbaga, tapos yung 1 stands for yung sa 100% na price ng item. And then yung break-even is 25%. So, ito yung magiging price niya. Okay na tayo sa sa pricing. Category. Let's say, di natin mahanap yung category, wala pa na, nahirapan tayo. Go back to eBay. Home and garden and furniture and then TV stand. If pupunta tayo dito sa category, home and garden, home and kitchen, parang walang home and garden, home and kitchen. Tapos, furniture, living furniture. Kalimitan talaga dito sa mga furnitures, wala siyang shipping available. So, ang ginagawa ko, pag hindi mo talaga mahanap yung what do you call this one? Teka. Pag hindi mo mahanap yung category, diretso ka na sa miscellaneous. Ganun. Pero pag mahanap mo naman, okay, i-set mo siya. And then, condition new brand, okay lang hindi maglagay ng brand. Basta ang description, tanggalin mo yung mga contact Walmart, ganito, ganyan. Phone number, mga websites. So, remove mo lang siya. And then, meron na yung mga product tags. So, okay na siya. Click mo lang ang next. So, dito, kung may nakalagay talaga na shipping available yung category mo, magkakaroon ka nito ng choices. Shipping and local pickup, of course, shipping lang tayo. Then, pag meet up or pick up, yun nila yung item, wala yung choices na ganyan. So, shipping lang. And then, click this one, use your own shipping label kasi meron tayong supplier na may gamit na ibang shipping courier nila. And then, yung pricing natin is nakakompute na dyan yung shipping fee, kumbaga. So, pag more than $35 naman sa Walmart, it's free na. So, lagay lang natin yan ng 0. Then, click next. And then, next. And then, pag may mga groups ka, pwede ka rin mag-post sa mga groups, but sometimes lang or seldom lang, it's because pag dumadami na siya, na-post ka ng post sa group, magka-shadow ban ng account na hawak mo. So, click mo yung publish. Then, wait natin. Okay, meron na tayong item na na-list. So, kunin lang natin ulit for the record lang natin. Click mo siya. Then, click. So, ito, kunin mo to siya. Lagay mo siya sa spreadsheet. So, yung title na paste ko na, no? And then, yung price niya. And then, ang supplier, copy mo lang. And then, ang price niya. Usin mo lang sa font size mo yan, naka-uniform.
Nakulayan ko lang siya. Now, let's say mayroong bibili sa item na to. May bibili sa item na to. Kunin mo lang yung title. Go to spreadsheet. And then, Control F, Control V. Ayan. Magpa-pop up na dito na agad na highlight. So, ito na yung link ng item mo. So, madali na lang siyang mahanap. And then, after dito, okay na tayo. Proceed na naman tayo. Go back na naman tayo kay eBay. Titingnan natin ibang paninda ni GPR Best Selling Goods. So, click mo lang yon. Click mo tong pangalan niya. So, meron ako dito. So, ito yung mga items niya. Ibang mga items na binibenta niya. So, hanapin pa rin natin. Same na sa process sa eBay. Hanapin natin yung mga sold out items niya pala. Ito na, naklik ko na pa yung sold out items. So, ito na yung mga bumibenta sa kanya. So, next is itong Fire Pit Blue Sky Outdoor. Ito. Assuming na ililist natin to. So, same process lang. Tingnan natin. Copy natin siya kay Walmart. Or ganun pa rin na pagpa-product research. So, tatandaan natin na nagpa-product research pa rin tayo. So, I guess ito siya. $79.99. Tingnan natin dito. $97. So, I guess yun siya. So, yung mga mga sellers na ang tingin mo is solid talaga na Walmart na ang supplier nila, save mo sila para anytime balik-balikan mo yung sila kung ano mga bumibenta nilang items sa eBay, yun nilist mo sa Facebook. So, click natin. So, we have found this one. Isa pa pala. Dapat yung delivery is naka 2 days. 2 days lang. Balik natin sa Walmart. Yung nilagay natin sa search bar, click mo siya. Tapos makita mo dito with free ship. Naka Walmart plus pala to. Dapat, hanap tayo ng free delivery. Click mo, try natin dito sa sa filter, 2-day delivery. Kung masama siya, wala siya. Ay, iba tayo. Basta yung item, as much as possible, dapat naka 2-day delivery. Kasi, pag, let's say, about this one, March 20, ano na tayo ngayon? March 15. So, okay lang din naman, 5 days siya. Pero pag mga March 30, tapos, malayo na kasi yun. Malayo na yung date na antayin pa, tapos bago ma-deliver ang item. Mostly kasi magpa-follow up na agad yung mga customers. Ano yung item ko? So, hindi mo mabigyan-bigyan ng tracking kasi hindi pa nag-upload ng tracking si Walmart. Kasi March 30 pa yung delivery nun eh. Possible mga March 28 pa niya i-release yung tracking. So, mahabang antayan. Kaya dapat as much as possible, naka 2-day delivery lang. Para pag order mo ngayon, pagka kinabukasan yan, may tracking na. So, and then upload mo siya sa Facebook. So, ito na yung item natin. Kunin na natin yung title. Ready mo lang siya sa sa spreadsheet mo. And then, copy to Facebook. Antay na natin. Click paste data. Pag nandiyan na lahat, so while waiting pa rin yan, ano mo pa rin, download ka pa rin ng image, or kung ayaw naman ni client na okay na sa kanya, okay lang din. Kayo na mag-usap, kumbaga. Ito. Upload natin. Yan. Ito na siya.
So, andyan na yung design natin. Balik tayo kay Facebook. So, upload natin siya. So, lumampas ang dami masyado, di ba? Tanggalan mo lang. Yung iba naman hindi masyadong kailangan. Mga, dami pa na down. Yan. Yan. So, hindi mo siya kailangan. Sa atin, lagay mo yung bago mo na edit na picture. And then yung quantity, lagay natin 2. And then sa pricing, nandyan na kasi dito, round off natin 80. 80 na yan and then 25%, kumbaga 80 times 1.25 equals price naman ni sa eBay is 97.66 na. Alam mo mga ganitong mataas na, malaki na ng mga store. Mga na sila. Nagda-down, lesser na yung na. Hindi natin na baka wholesale na rin yung nila. So, it doesn't matter kung malaki yung computation mo kasi sa as long as, okay, ito yung mabibenta na item. So, balik tayo. Pwede rin na gawin mong 102. Diba? Category. Check natin yung category. Garden, yard, outdoor. Lagay natin outdoor. Outdoor. Outdoor cooking hindi. Accessories. Pwede din, any, or fire pits, ito. Siya. Basta see to it na merong shipping available. Kasi kung wala, hindi siya ma-list. So, ito. The next is the description. See to it na wala yung mga you can contact this one, mga ganun, and then Walmart, ganun. So, meron ng product tag. So, click next. Then, shipping only. Use your own shipping label. Then, 0. Then, click next. Next. Publish. Napakasimple lang ang ito na siya. Ay, sorry, hindi natin i-edit natin siya. Yung pala natin. Yung pinaka main picture hindi natin na move. Ito. So, next. Publish na natin. So, ayan to na. So, kunin mo lang yung Facebook link. Lagay mo kay spreadsheet. Then, yung price. In stock, ibig sabihin more than one yung item. Pero pag isa lang, wala to siyang nakalagay. So, price natin nakalagay na dito. And then, supplier. So, as you can see, mas madali siya kaysa kay eBay. And then, hindi mo sasakit ang ulo sa compute. Madali na lang din. Then, set mo siya for 12 umin. Depende sa kinakulayan ko lang. That's it. It's not required naman. So, yun. Ganun lang pag-list hanggang sa magkaroon ng orders. Ganun. Sa listings, madali na lang siya. I hope this helps.